Mukhang dumating na nga ang tamang panahon para sa aming mag-asawa. Dahil after 4 years of marriage, susubukan na naming bumuo ng sariling pamilya. Meanwhile, ito pa rin ako, tuloy sa paglikha ng musika. Habang pinupurso ko naman ang career ko bilang chef and public servant. Ito ang kwento ng aming love story. Hello! Ay, papasok na ako, ha? Pasensya na at naistorbo ko ang inyong quality time together. Hello, guys. Just looking at it, ang ganda ng design. Sino ba ang nag-isip? Si Liza. Yeah, every single piece is custom-made. December 8, 2014, nang ikasal sina Ai Segura at Liza Dino sa California, USA. #Zaza Road to Forever ang official hashtag ng kanilang big day dahil ito raw ang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. And finally, after 4 years, handa na raw silang bumuo ng sariling pamilya. Pero what is this? We heard na you're planning to have another baby. Yes. Through IVF. Yes. Paano na-bring up itong desisyon na ito na mag-baby tayo? Hindi pa kami together. Yes, hindi ba? I think we were just talking and there's like one day, sabi namin, oh sige. So, tinanong niya ako, sabi niya, what if magkakaroon tayo na we will have plans to have a baby? Will you carry my baby, but it's my egg? So, it took a while for me to really, grasp it. Pero, dun ko nakita na parang, oo nga naman. And I would want him to experience, you know, having somebody na your own flesh and blood talaga. Kahit maraming tumutulig Sa ilalim sina Ice at Liza sa tinatawag na in vitro fertilization. Kay Ice manggagaling ang egg cell, samantalang manggagaling naman ang sperm sa mapipili nilang donor. Ang mabubuong embryo ay i-implant kay Liza at dadalhin niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan hanggang sa ito'y kanyang ipanganak. It's an anonymous sperm. Merong isang cryobank in the US. It's actually online. And then yung profile. Yes, may picture. May picture, medical history, everything that you need to know about the person. So meron na kayo napili? May napili na kami. Tawag niya Superman, tsaka si Super Pogi. Yung personality nung guy na to, ganun din. He's a chef. He's a chef. He loves to cook. But he's a classically trained singer. Yes, he's a classically trained singer. He's summa cum magna. Summa cum laude siya sa sociology. Pero never nyo itong mamimitan? Never na yun. But we heard his voice. Ang status ngayon, do they have your egg already? Yes. Harvest na. Naka-harvest na. Okay. Pinalalamig na itlog ko. Sa December 2019 daw ang planong pag-implant kay Liza ng mabubuong embryo. Di ba pag ganyan, pwede mo i-dictate kung multiple... No, but they usually put no less than 2 embryos. Just to be sure. So pwedeng twins? May hinihiling bang gender? Pwede ba idikta ang gender? Actually pwede, pero parang kami wala eh. Okay lang kahit ano eh. Oo. As long as healthy. At bago pa man magpa-baby shower para sa future baby, nina Ice at Liza, magpapauna na ng regalo ang tunay na buhay. Dahil nalaman naming avid fan at collector pala ng Star Wars memorabilia ang mag-asawa, ito ang munting handog namin sa kanila. Baby gift for you. Talaga kayo. Unang-una. Sana ano una. ba yan? Sana unisex. Yes! Hindi para sa'yo yan. Masyado ka masaya. Ano pa to? Oh my God! So cute! Oh my God! That is so Oh cute. my God! It's super Itaas cool! natin. Oh my God! It's like every month onesie. Oh my God! Oh my God! Looking back, ang love story ni na Ice at Liza, nagsimula raw noong sila'y mga estudyante pa. Taong 1999 sila unang nagkakilala sa set ng isang TV show. Kasi yung first boyfriend ko, kasama niya sa trabaho. Okay. Pero things are not really okay between the two of us. Yes, Tapos yes. parang doon kami nag-start kasi I was sharing my mga problems ko. Tapos naging super close kami. Bilang, pinupuntahan ko talaga siya sa school. Parang naging kami. Oo. So, hingahan mo siya ng problema mo. Tsaka hindi lang, parang syempre bago yung feelings na yun sa akin eh. Parang I was getting so confused na parang, teka muna, alam ko,
ang attraction ko sa lalaki. Bakit Yes. ako na-attract kay Ice. Yes. Tapos, Yung haba pa ng buhok ko nun. oo, grabe. Sobrang chubby niya. Tapos, Kahit ako nagulat ako, may mga attract sa akin. Pansamantalang nagkalayo sina Ice at Liza. Nanirahan kasi si Liza sa Amerika para mag-aral ng culinary arts hanggang sa magtrabaho siya roon bilang chef. Si Ice naman nagpatuloy sa kanyang showbiz at singing career. Nang magbalik sa Pilipinas, nakapag-asawa si Liza at nagkaroon ng sariling anak. Pero kalaunan, nagkahiwalay din sila. At noong taong 2013, mukhang meant to be na mag-cruise muli ang landas ni na Ice at Liza. Nang sumunod lang na taon, nagdesisyon na silang magpakasal sa Amerika. How did you know na si Liza na talaga ang para sa'yo at Liza si Ice para sa'yo? Parang ang dali niyang mahalin, ang dali niyang makausap, and I just really enjoy being with her. Like, I love her, but I really genuinely like her. they say that to love a person, it's always a conscious decision. Are you gonna love this person today or not? Parang ganon. It's easy to love, but to be in love with that person every day. Every day. Yun yung para always challenge sa isang couple. And that's what he does to me. Ang anak ni Liza sa kanyang dating mister na si Amara, itinuring na ni Ice bilang sarili nilang anak. How did you guys explain to your It's daughter? it's a long process, but it's always about the truth. Siguro if there's one thing na talagang maganda sa amin is, okay, first is, I asked Liza first, what role do you want me to, play in Amara's life? Kasi I think it's a concern dahil pwedeng sabihin niya, no, hanggang dito lang. So parang I want you to have an equal say. I want you to be the one bringing Amara up as well. Actually, may transition na nag-start sa Ate Aiza, then Tita Aiza. sa ulo yun. Tapos finally, she was getting comfortable of seeing Ice as his step-parent. September 17, 1983, ipinanganak si Cariza Ice Seguera na nakilala natin noon bilang si Aiza Seguera. Panganay siya sa dalawang magkapatid. Kamusta si Aiza nung bata? Tawag sa amin ng nanay ko, medya noche. Kasi di ba nung term na yung medya, yung madaldal, gano'n. Oh. So ako daw yung kalahati ng nanay ko sa kadaldalan. So every time na pupunta siya sa market, sasama niya ako. Pagkatapos, mag-iikot siya, iiwanan niya ako sa mga ninang ko. Tapos pagdating niya doon, ang dami ko na raw gulay, ang dami ko na daw mga manok, isda, ganyan. So, ano yan? Kasi nag-perform ako. June 25, 1981 naman, ipinanganak si Mary Liza Dino sa Quezon City. Pangarap daw niya noon na maging abogado. Hindi ako mapag-debate. As in, talagang sobrang studious. You wouldn't even think that I would be in an industry na talagang more on entertainment. Oo. Kasi talagang, it's all books. Gusto ko honor student ako lagi. Gusto ko teacher's pet, yung mga ganyan. Takot ako, salbahan naman giant na yan. 3 taong gulang pa lang si Ice, nakapasok na siya sa showbiz matapos sumali sa pa-contest ng Little Miss Philippines ng longest-running noontime show na Eat Bulaga. Hi! Narito na naman po si Aiza, ang batang makulit. Kami talaga ang playmates ni Aiza kasi mahilig ako sa bata. Tapos mahilig kami magbasa ng comics na horror kasi yun ang gusto niya. Ang funny part is, nung bago lang ako sa OK Ka-Fairy ko, nagtuturo ako ng preschool sa Ubi Montessori. Akalain mo ba namang si Aiza ang maging estudyante ko? Ngayon mo pala akong kinis eh. Dagdagan mo, okay? Mula sa pagiging regular host ng Eat Bulaga sa kanyang murang edad, nasubaybayan din natin siya sa fantasy series na OK Ka-Fairy ko. Kinakausap niyo ako? Hindi. Bakit po may parang narinig akong boses na babae? Did you enjoy your childhood? Oh yeah. You did? Yun lang, talagang sanay ako matatanda ang kalaro ko. Kaya pagdating talaga sa bata, hindi ako sanay. Ito kunyari, sa set namin, ang kalaro ko puro PA, staff namin. Ito namang si Liza, nasa kolehiyo nang unang sumabak sa teatro. I remember third year college, where I first attended my theater class under Tony Mabesa. Lagi akong late. So sabi niya sa akin, you audition for this play that I have para lang makakuha ka ng 0.25 to lift para pumasa ka dun sa
sa class niya? Lisa, of course, was highly intuitive as an actress. Ano siya, masipag, at saka masunurin, at saka, very imaginative. Plus factor na maganda siya, so therefore, pag artista ka, she had the stage presence. Lakas ang dating niya sa entablado. Habang nag-aaral at sumasabak si Liza sa teatro, si Ice naman lumaki na sa harap ng manonood. Pero taong 1998, pansamantalang nagpahinga si Ice sa showbiz para mag-focus sa kanyang pag-aaral. Taong 2001, nagbalik siya dala ang kanyang musika at bagong awitin na pagdating ng panahon na naging theme song ng mga naghihintay sa kanilang One True Love. At sa showbiz comeback niyang ito, naging usap-usapan ang gender ni Ice. So, noong una kabado, kasi alam mo parang pasimula pa lang ulit yung career ko. As a singer, and then biglang may issue lumalabas na, syempre that time, di ba, parang super talagang grabe. Hindi pa kabukas ngayon hindi pa kagagaya ngayon na bukas kahit paano. Pero doon ako nagulat. And doon ko na-realize na parang, kung may mga sinasabi man sila na tomboy, ganyan, but my music was still was still on top of the charts, on the radio for like how many weeks as top 1. Para sa Final Four na mga babies namin lahat, well, ito na yon. Pero kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na proyekto si Ice kabilang na ang pagiging counsel sa reality talent search na Starstruck Kids taong 2004. At Protégé, The Battle for the Big Break, kung saan isa naman siya sa mga mentor ng aspiring stars. biritero at biritera, hindi rin ako naghahanap ng crooner whatsoever. Mula naman sa pagganap sa mga teatro, sumali si Liza at nanalo bilang mutya ng Pilipinas Tourism noong 2001. Kayang-kaya kong paikutin si Alejandro Javellana. Kasunod nito, napasama siya sa ilang GMA show, kabilang na ang Habang Kapiling Ka noong 2003 Wes, yan ang ibibigay ko sa inyo. at Kakaba-Kaba noong 2004. Sa mahabang panahong iginugol nila sa showbiz at sa pagbuo ng sarili nilang pangalan sa industriya, hindi raw nila akalain na mahuhusgahan sila nang dahil sa pagpapakatotoo nila sa kanilang sarili. Yeah, we lost work. Both of you? Yeah. She lost soaps, I lost shows. Pero hindi nila ma-associate yung pagiging lesbian sa pagiging nanay or asawa ka. Nakatawa yung di ba? Parang sinabihan siya na, how can she be believable as a mom if she's with me? And she's like, nanay na nga siya May anak siya. Di ba? Yeah. Actually, 2 big concerts meron siya in Dubai and Singapore. Okay. After we got married, kinancel yun. Sa ngayon, unti-unti na rin nakabalik sina Ice at Liza sa showbiz. Katunayan sa pagpasok pa lang ng 2019, sunod-sunod na ang mga concert ni Ice. Si Liza naman, patuloy sa pagsisilbi bilang chairperson ng Film Development Council of the Philippines. At dito sa kanilang tahanan sa Quezon City, ipinakita nila ang naging bunga ng kanilang pagsisikap at pagsasama. So Liza, pagdating sa ayos ng bahay, ikaw yon. Yes. Ikaw yon. Ako yung taga-testing. Parang pag humiga ako, hindi komportable to So kailangan mas malambot. Isa raw sa pinakamahalagang parte ng kanilang bahay ang koleksyon nila ng mga libro. Yung books ko is dependent on what I'm into at the moment. Now, I'm in government, so I have a lot of management books. Si Ice naman, Of course, sa akin yung mga comics sa taas. Nahilig din ako sa yan. So akin din yung mga Tomorrow's God, New Revelations. okay. But sa akin din yung serial killers. Yan. ang kanilang kitchen naman, teritoryo raw ni Liza. Sobrang pansinin naman itong dining light nyo. I know. Ang ganda. Saan nyo nakuha yan? Nabili ba yan ng ganyan na? No! Meron kaming carpenter na this was inspired by a picture I saw. So, yung kahoy na bigay ng doctor namin, pinagawa namin yung lahat yan, gawa from zero yan. Let's go to your corner, Ice. Corners. Corners! So I'll show you my first corner. Ilang floors ba to? 3. 3. Okay. Sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan / house tour, ipinakita sa akin ng mag-asawang Ice at Liza Segura ang kanilang bedroom. Ang bawat furniture at decoration, swak pa rin sa rustic theme ng kanilang bahay. So, that's my stuff. Siyempre, ang mga makeup nandyan. Ano rin yan? Again, custom-made din yung ano na yan.
So, this is my PS4 and TV corner. Yes, Okay. yes. This is my Millennium Falcon. Ang Yeah. galing. Gaano katagal mo ito nagawa? Siguro kung sumasamahin mo yung mga araw, mga 5 days. 5 days. So, Sa third floor naman ng bahay ang kanilang theater room. Nakikita nyo, ito yung corner ko, yung may kumot. So nakakatulugan mo na rin dito, ha? ay, nako, grabe. Especially lately. At ang isang bahagi ng kanilang bahay, dedicated daw para sa isa pang hilig ni Liza, ang pagsasayaw ng flamenco. Hindi ko na syempre pinalagpas ang pagkakataong magpaturo ng sayaw na ito. Okay. 1, 2, 3, 4, and bam. Ay, ang saya naman! Okay. Thank you for showing me the flamenco. Ikaw naman. At bago ako magpaalam sa ating lovebirds, sinampulan muna nila ako ng Language of Love ni Chef Liza, ang kanyang pagluluto. Alright, Liza Ice, ano ang lulutuin nyo? Yes, we're going to cook chorizo pasta. This is our go-to pasta every time may mga bisita kami. Sa States, I worked for his flagship restaurant called Spago. And then siguro nakadalawang ano din ako Oscars. The 83rd and the 84th. Okay. Sarap din ng lemon. Malasa kaya. Sa kanilang relasyon, marami na nga raw ang pagsubok na dumating. Pero sa huli, ang tunay na mahalaga, ang kanilang pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Na ano pa man ang dumating at kanilang harapin, pag-ibig ang siyang mananaig. Anong aral ng tunay na buhay ng mag-asawang Ice and Liza? And when you say that you are one, you are really one. Yun yung, for me, yun yung literally being there for each other. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.